Matanda na ako, mahina na nga akong lakas. Mga abuso'y lumagpas, mapipilitang matanggal. Sa araw-araw na pag-ikot ng kalsada, May mga kwentong hindi napapansin, mga patuloy na naglalakad, patuloy na nagtitinda, at patuloy na naghihintay, kahit matagal na sanang dapat nagpapahinga. Ayon sa Labor Code of the Philippines, ang bawat manggagawa ay may karapatan sa pagkakaroon ng makatarungang sahod, ligtas na kondisyon sa trabaho, at proteksyon mula sa pang-aabos. Ngunit, nasasaklaw pa nga ba ng batas ang mga nagtitinda sa lansangan? Mga taong lampas na sa edad ng pagre-retiro. Para sa kanila, ang pahinga ay nananatiling pangarap. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Marami sa kanila ang nagtatrabaho buong buhay sa informal na sektor. Mga hanap buhay na walang pensyon, walang benepisyo, at walang kasiguraduhan sa hinaharap. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit 9 milyong Pilipino ang senior citizens. Halos kalahati sa kanila ay patuloy pa rin nagtatrabaho at marami sa kanila ay nasa lansangan, nakikipaglaban sa init, ulan at kawalan ng katiyakan para matugunan ang araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng kanilang pagpupursiging kumita sa marangal na paraan, itinuturing pa rin silang sagabal at minsang nagiging dahilan ng trapiko sa daan. Ako po si Vicky, nagtitinda ng mga sari-saring paninda, may mga gulay, may mga prutas minsan. Matagal na rin ako nagtitinda, taon na. Pero masaya ako sa paghanap buhay ko kahit hindi ko na kaya, kinakaya ko. Lumalaban na. Nagsimula ko buhay pang mga magulang ko, nasa 14, nagtitinda ako ng isda. Ngayon namatay na sila, matagal na rin na ulila kami sa magulang. Pinagpatuloy ko yung pagtitinda ng nanay ko. Ayaw ko kasi tumigil ng bahay. Ayaw ko rin nakakabigat sa mga anak ko. Hanggang kaya ko, kinakaya ko. Ngayon kung hindi ko talaga na makakaya, makasakali tumigil na ako. Kasi naawa rin ako sa mga anak ko, mararaming mga anak. May nag-aaral, halos ikaw din sila, driver lang ng tricycle. Nagbaboundary pa. Ang anak ko namamasukal lang dyan sa mga damit, 350 isang araw. May 3 anak din siya nag-aaral. Paano pa ako matutulungan? Hirap talaga ang buhay. Minsan kumikita ako ng 600, doon ako kukuha ng pambili ng bigas. Pambaon yung ako kong maliit. Pinakakasya ko na. Sa totoong buhay lang, ang puhunan ko, yung utang ko pa, araw-araw ko pa ito hinuhulugan. Kasi wala akong puhunan. Kaya kawawa rin ang buhay ko. Tuwing hapon lang ako makikita ng mga tao rito nagtitinda. Kasi bawal nga ako sa initan. Gaya ngayon, ang kamay ko masakit, minsan di ko may ganyan. Nag-ano ako magano para makabili ako mamaya kahit 3 pirasong gamot. Dahil sa kiro. Itiis ako na. Alauna, ang uwi ko mga 7:30. Minsan pag malamig na, nauwi na ako. Sumasakay na ako dyan, nagpapapara na ako ng tricycle pa uwi na. Hindi ko kaya na eh. Kaya pag hindi nakakaubos, minsan nakikiusap na lang ako doon sa ano na wala muna ka ako kumulo kasi wala akong benta. Minsan pag mga ganda-ganda ako, kumikita ko na 600. Bibili kami ng maglola ng 2 kilong bigas. Kapag ano naman namin, nababudget ko naman. Kahit hindi sapat, okay na yun. Kaya ang ginagawa ko, pag ako naghanap buhay, lagi may bibigas ako nakapondo sa amin. Para kung umulan man siya umano, may kakainin kami. Kasi nagbibigay naman yung anak ko naman, pang ano sa amin, pang bili-bili ng, dinadala niya akong bigas, dinadala niya akong dilata, yun. Pinakakasya na naman namin. Masaya na akong ganito. Nagtitinda ako mag-isa. Marami rin naman nadaan dyan na minsan sasabihin sa akin, o Nay, pambili mo man lang ng ano to, Gusto ko na magpahinga sa pagtitinda.
Talagang gusto ko. Ang pena mo, sana naman napupukuha ng aming pang-araw-araw. Nakakainin namin maglola. Mahirap naman yung pupunta ka lagi sa anak mo. Pengi naman akong ganito, ganyan araw-araw. Baka mapagsawaan ka ng anak. Kahit anong bait ng anak, ay may hangganan. Kaya hanggang kaya ko, sige lang ako, lumalaban lang. Ako si Emilia sa Balcasuga, 75. Matagal na. Sa Manila pa, nagdudunat. Ako sarili kong gawan donut. Nung nasunod ang parola sa Manila, napunta kami dito. Ay, Sampaguita ang tinda ko. Sampaguita. Pag ang nakasakit ako, nabagsak ako, hindi na ako nagtinda sa Sampaguita. Na-steady ako sa 6 na taon. 25. So, 6 na taon, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Ngayon, naawa ang Panginoon, nakatayo ako. Ipatinda ako sa anak ko. Sahod ako 100. Kumalugi, walang sahod. Nakalang araw wala ako sahod eh. Nalugi palipit sa baso. Inakal kasi eh. Kahit manidagdag ako dagdag, nilugi. Magkano ang kilo? 125. Ang isang kilo, isang baso lang ng tubo. O, nahindagdag na ako, lugi na. Ay, ito, 25. Ilan? Pero sa dati, sa Manila pa ako nakatira, doon at sariling gawa, may 6 kong tindera. Security ang asawa ko, hindi ako naghihirap. Ngayon, nung nasunog, malaking sunog sa parola, namatay ang asawa ko, na-stroke. Naghirap na ako ngayon, bininta ko ang bahay. Oo. Napunta kami dito sa Tracy Matres, Kabuko. Yan, naghirap ako. Nagtinda na ako ganito. Hindi katulad dati nga, sarap ang buhay ko. Napulo ang alahas ko. Sarili ko, nasangla sa Tracy, wala nito boss. Pangbili ko ng gamot. Mga hikaw ko noon. 80 karat. Sinangla sa Tracy Matres. Wala nito boss. Isagad ko na. Magandang buhay ko noon na. Totoo lang. Ang bahay ko, bininta ko ng 300. Kuha ng lupa sa Butuan. Binigay ko sa anak kong panganay ang pera parang mapabayad sila sa lupa. Sangla lang. O, sangla. Hanggang ngayon walang tubos, namatay ng mga matanda. Walang anak sila. Hindi kami makatinda, mahirap na. Wala kami, walang delivery ang money o kanang balot. Mahirap na. Wala kami makain. Kung ang mayroon kong pera na maipon, ibigay ko sa anak ko, naawa ako. May mga anak din sila, pangbiling bigas o ulam. Sa aking gamot, sa aking ipon lang. Kung makasahod ako sa senior, 1.5, mura lang buwan ko, kaya hindi pa ko region. Awak pa kami ni Mayura. 500 ang buwan. Sa buwan, 1.5 lang. Isang taon, 4 visit kami sa 1.5. Panggamot ko lang yan. Gusto ko tinda lang. Masigla ako dito sa labas. Maano ako. Ang sa bahay lang, parang manakit ang buong katawan ko. Hindi ako makikilos. Sa dati-dati, maano ako sa sigla ako sa hanap buhay. Matanda na ako para mahina ng akong lakas. Wala akong magandang isip kung anong gawin ko. Sagpintinda lang. Tama lang sa akin 100, makaipon ako, kaya naawa ko sa anak ko. Minsan, kung malaking tubo nila, bigyan ako 150. 150, minsan lang. Matuwa na ako. Pero inaipon ko yan, kung walang-wala lang, hindi, 3 araw hindi makatinda sila, wala kami kainin. Kung hindi ilabas yung tira ko, ibiling bigas.
Kung nakasahod ako, ipunin ko para lang gamot ko, para makalakad ko maayos. 2 sungkot ko. Oh. Maglalakad ako, yan. Ganyan na. Ganyan na ako. Ganang magatinda ako. Pupunta doon, magbili ako, walang tungkol, makalakad. Kung sa malayo, dala ko. Pangalan na ako si Kuya Wilfredo Gutierrez. 65 years old. Nasa 27 years. Kasi ang dami namin kasi magkapatid, hindi tuloy ako nakapag-aral. Undergraduate lang ako, kaya nandito na lang ako. Kasi dito ako hiyang, dito ako lumalakas. Sa inyong pang-araw-araw po na tumumuhay, anong oras po kayo nagsisimula? Tsaka araw-araw po ba kayo? Araw-araw. Anong oras po kayo nagsisimula? Kanina 7:30 ng umaga. Wala na akong nag-aaral, tapos na lang sila. Naubusan po lahat? Bali tatlo. Bunso ko, 2 lalaki, bunso ko yung babae. May kanya-kanya na silang trabaho. Yung isa nasa Saudi, yung isa nasa Canada, yung nursing ko, yung bunso. Yung nagtatrabaho. Hiyang ko na ito. Kasi pag nandun lang ako sa bahay, para akong inaantok na yun. Kaya kailangan may exercise din. Ang para sa akin naman, nakakaya naman kasi humingi. Bahala sila kasi may mga trabaho na rin sila. Di, magbigay din sila kung gusto nila. Salamat ako. 2 lang kami ni Mrs. sa bahay. Yun po, halimbawa, ang pinakamahirap lang naman, lalo na pag umuulan, yun lang ang pinakamahirap. Sapat po ba yung kinikita niyo? Sakto naman, sakto lang, nakakasakto. Minsan, nakakabenta ka ng 2,000. Tapos mas higit pa doon. Lalo na pag merong parte, maaarkila akong may parte. Basta pasalamat na ako kung may konting kita o malaking kita. Ito lang, pasalamat na ako. Hindi ko na hinagad yung mas malaki pa. Yun lang, masarap lang yung nakakaraos. Hindi, siguro hindi muna ako magre-retiro hanggat kaya ko pa. Ganun o, ayaw ko. Ayaw ko. Kung mensahe po kayo sa mga batang henerasyon tulad po namin na gumagawa po ng batas, ano po yun? Gumagawa ng batas. Kung may mensahe po kayo sa mga batang henerasyon sa mga gumagawa po ng batas sa mga gobyerno, Papasalamat ako sa mga gumagawa ng batas, saka lalo sa mga inyo na kayo nakakapag-aral na mayos. na po, napansin ko kasi na naharangan po kayo ng talent sa ibang pwesto. Ano po kayo nakapag-pwede ba? Hindi. Kasi yan naman ay pag umalis sila, balik ako doon. Kasi mas mabili doon sa pwesto yun. Pag nandiyan sila, medyo alis ka na para walang... Huwag ka lang makikipag-away. Sumunod ka lang ng konti, wala namang masama. Mas ngayon natin sisimula magkita ng tao at saka po anong oras po kayo na-alis sa pwesto. Alis ako ng 6:30 sa 13. Nakarating ako dito mga 7. Anong oras po kayo na-alis? Depende din sa mga bumibili ko minsan. Naabutan ako ng mga 11 o'clock. Yun na ang pinakamababa, 11 o'clock. Tapos na ako nakakaupo. Kahit galing po kayo presa, bakit dito po kayo sa ilang? Hindi po kayo namin sasabi. At kasi dito na yung mga soke ko. Marami na. Dito kasi ako kilala. Kilala. Ano po? May tricycle lang kasi kung minsan may mga parteng bawal kasi kagaya ng one way, hindi ka pwede magtinda doon kasi makaklamson ka. Sayang naman yung kita mo, mapupunta lang sa akin pag nakla. Mas maganda rin yung nagbuwat ka na exercise ka pa. Nagkakasakit naman ako, hanggang lang na tubo, sipon lang, yun lang. Ano po? Ano nyo? Nagtatrabaho pa rin po kayo kahit
Nagtatrabaho ko pag pinawisan, naligo na ako sa umaga, pinawisan ako, wala kagad yung kape. Awa naman ng Diyos, agad gumagaling naman ako. Hindi naman. Ang ginagawa, pag unaulan, tigil ka muna sa isang tabi, mamaya tumilang ulan, lakad ka na, lago ka na. Buti po may nagpapasilong po sa inyo. Buti po may nagpapasilong po sa inyo. Marami naman silong. Hindi lang naman. Ngayon, pag yung talaga nandun sa bahay, di makiusap ka, pwede po ba makisilong. Gano'n lang yan. Madami na po mga nagtataw dito sa inyo. Bakit po napili niyo po sa Kasi mas marangal na trabaho. Marangal na trabaho. Sa dapit hapon ng kanilang buhay, Mani! pagbabanat ng marurupok na buto ang kanilang kaagapay. Tulak ang mga kariton na nagpapaandar sa gulong ng kanilang buhay. Pahimakas, pahinga ang bulong ng kanilang humihikbing salaysay. At sa pag-uwi nila gabi-gabi, hindi paninda ang bitbit, kundi pag-asang bukas may bibiling. Araw-araw bubulong sa mga lansangan. Hindi sila narito dahil gusto nila, kundi dahil wala silang maaasahan at masasandalan sa bulok na sistema. Bili na